Ayaw kasi ninyong irespeto yung ating mga authorities. Yang turo po ng Bible, magpasakop tayo sa gobyerno. Kasi assuming kayo na may-ari kayo ng universe. Appointed son. Walang ganun pong inappoint si Jesus Christ. Basahin din niyo sa Bible kung nag-appoint siya. Sinight in contempt na rin mga kababayan si Pacquiao na ang House of Representatives ngayon napusoy po siya, no? Si Pacquiao. O yan ang breaking news mga kababayan ngayon. House panel cites alleged rapist Kibuloy in contempt. Ipapaaresto siya ng komite. Yan po ang mga laman ng balita ngayong hapon mga kababayan. Tapos niya Mr. Maravillas. Hindi na talaga niya Mr. Maravillas umubra yung power ni Pacquiao. Hindi niya mapigilan yung Senado, yung Kongreso, pati yung FBI. Lahat humahabol na sa kanya. Iba niya Mr. Maravillas. Sinabi niya na talagang pinaghabol siya. Pinaghabol daw ng mga babae. Pinagabol nga po kasi nagrereklamo sa kanya doon sa Senado at sa FBI. At ngayon naman po ang magabol sa kanya yung Kongreso. Siyempre ipag-uutos po sa ating PNP na tugisin po si Pacquiao para iara po sa Congress. May relasyon po sa problema ng kanyang kumpanya na SMNI na inassign na po yung administration kay Maudigs. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, para sa mga Tagalbay, PLDT, etc. Kahit saan po kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-booking online dito sa amin, bumili ng plane tickets. Pati sa mga hotels, pwede kayo po magpa-book. May Paymaya na rin po kami, may Bayad Center. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Ito yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin po yung aming mga gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix fruit drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos sa Mr. Maravillas. Sa balikan natin itong breaking news mga kababayan, tutugisin na rin po ng kamera itong si Pacquiao.
Kasama lang pa lang po ni Mau Diggs. Tapos yung kanyang mga supporters. Nandun yata yon sa mansion ni Pacquiao. Paplano po siguro ng kung anong mga bagay-bagay. Sigurado niya Mr. Maravillas, hindi man ikabubuti ng ating bansa. Kasi sige ang panggulo nila, si Mau Diggs nga po, ang sabi mag-attend ng rally doon sa liwasang Bonifacio ngayong hapon. Ito po yung announcement nila, PDP Laban announcement. Laban kasama ang bayad ay bayan, prayer rally. Former President Rodrigo Duterte live abangan March 12, 2024, Tuesday. Nag-announce po yung PDP Laban. You see, pakinggan kasi ninyo yung advice ng ating Pangulong Bongbong Marcos na arapin na lang yung mga reklamo sa Kongreso, sa Senado. Yung FBI, walang kontrol doon ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung kaso niya, kasama doon sa kaso niya sa Amerika po. Walang rason po na magtago. Wala man pong threat sa kanyang buhay. Kwento-kwento man lang niya, mga kababayan. Iyon nga, nag-uusap-usap sila eh. Kaya lang makikita natin sa kanilang mga pagmumuka abang nag-uusap-usap po. Doon siguro to sa mansion ni Pacquiao. Talagang parang Biyernes Santo. Malungkot po yung kanilang mga mukha. Punong-puno mga kababayan ng problema, malulungkot yung mukha. Sabi nga natin, sila man lang kasi yung may gawa ng kanilang problema. Tapos sabi ng mga fentanyl vloggers, Fenta Kingdom vloggers mga kababayan, naninira daw tayo na mga pro-government vloggers. Paano manira kami? Nagkikwento lang kami ng inyong mga ginagawang kasiraan. Walang naninira po sa inyo. Kayo yung gumawa ng sarili ninyong kasiraan, kaya kayo nasisira. That is not our business na manira po. Kayo yung akusa ng akusa sa ating Pangulong BBM. Bangag, adik. Kung ano-ano, kurakot. Yan ang mga pinagsisigaw ninyo doon sa liwasang Bonifacio. Pagkatapos, babaliktarin ninyo na kami yung naninira. Ang ginagawa po ninyo, ulitin ko, self-destruction ninyo. Tama? Hindi kasi kayo tumulong na lang sa ating pamalaan. Hindi nga ninyo makakumbinsi si Inday. Ayon, nag-send off sa ating Pangulong Bongbong at nakipagkamay na kay Martin Romualdez. Baka niya, Mr. Maravillas, napilitan lang makipagkamay. Malamang. Pero inis na po niya, ni Mrs. Lisa Marcos. Alangan man makipagplastikan po. Pero yung mga defenders nilang mga Fenta Kingdom vloggers, all out sa paninira po kay First Lady Lisa Marcos. Grabe yung mga paninira ngayon kay First Lady Lisa Marcos. So gusto ninyong mangyari, pakitaan pa ng mabuting pag-uugali ng First Lady habang hinahamak yung kanyang mahal na asawa. Hindi man po pwede ang ganon. Ano kayo, sinisurte? Kayo na lang yung pagpasensyahan palagi. Tinatrato kayong mabuti ng Palasyo Malacanang ng First Lady. Pagkatapos, ganon-ganon yung gagawin ninyo. Tapos babantaan pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos na matutulad sa kanyang tatay. Gusto ninyong patalsikin sa pwesto at iupo si Inday. Sinong nasa matinong pag-iisip mga kababayan? Ang itatrato kayong mabuti. Buti na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayo pinapatulan. Pero iba si Mrs. Lisa Marcos. Hindi man siya politiko eh. Tama pa? O ngayon, balikan natin itong kwento na na-cite in contempt na po ng Kongreso si Pacquiao. Hindi umobra yung power mga kababayan ni Kibbs. House panel cites alleged rapist Kibuloy in contempt. Yan ang report mga kababayan published by Impact Leadership. Sabi dyan, ipaparisto rin siya ng komite. Kabataan Party List Representative Raul Manuel says
should Apollo Quiboloy fail to appear in the House Committee on Legislative Franchises hearing on Tuesday, March 12, the committee shall issue an arrest warrant against him. Hindi nga nag-appear, kaya kinontempt na po ngayon lang. Sa Kamara naman, dapat humarap din si Apollo Quiboloy sa committee hearing. Kung hindi, ipaparisto rin siya ng committee. Ayaw kasi ninyong irespeto yung ating mga authorities. Yang turo po ng Bible, magpasakop tayo sa gobyerno. Kasi assuming kayo na may-ari kayo ng universe. Appointed son. Walang ganun pong inappoint si Jesus Christ. Basahin din niyo sa Bible kung nag-appoint siya. Di ba? Walang ina-appoint po. Mayroon po sa Bible, adopted son. You become adopted son pag ikaw ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at personal Lord and Savior. Ganon. Pag ikaw ay naligtas, you become adopted son. Hindi po appointed. Walang appointment po na sinasabi siya. Di ba? Mali yung turo. Tapos pinalitan na yung posisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan daw yung pirma niya para makapasok yung kaluluwa natin sa langit. Ayan sabi dito. Ako ang huling pipirma sa kaligtasan ng tao. Pastor Apollo Quiboloy, appointed son of God. May ganon. You see? Mga kababayan, kaya ayaw irespeto yung ating mga authorities because of that false belief and false teaching, mga kababayan. Inapakalinaw ang sinasabi sa Bible, magpasakop tayo sa mga authorities. Let every soul be subject unto higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained by God. Whosoever resisted the power, resisted the ordinance of God. Sabi sa Romans. Napakalinaw po ang turo ng Bible. Romans 13 verse 1 to 2. Let every soul be subject unto higher powers. For there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they shall resist. And they that resist shall receive to themselves damnation. Kaya damnation po ang kinakaharap ni Pacquiao at kanyang mga kaibigan. You resist the power. Kaninong power? Yung power ng ating Pangulong BBM, in of the Congress, in of the government. Dapat pasakop tayo. Pastor po, mali yung mga itinuturo sa mga members. Yan tuloy, dinasadla kayo sa napakalaking problema. Tama itong post, mga kababayan, ng isang netizen. Ipabasa ko po sa inyo. Si Yayam Dizon. Sabi ni Yayam Dizon, Dilima has more balls than Quiboloy, Bantag and Tebes combined. She faced her cases head on while these men hide. Tama, mga kababayan. May balls pa sa inyo si Laila de Lima. Kahit si GMA nga noon, ganon din, may balls si GMA. Kasi nagpakulong po, hinarap niya yung kaso. Mga babae po ito. Pero itong mga barkada po ni Mau Diggs, si Quiboloy, si Bantag, si Tebes, iwag akong barkada din ito ni Mau Diggs, hindi ko lang alam. Pero ito si Quiboloy, pagkatapos si Bantag, mga barkada talaga, appointed itong si Bantag sa Bucor. Ayo, nagsipagtago na po. You see? Kinontempt siya ngayon, mga kababayan ng Congress. Sigurado na naman niya, Mr. Maravillas. Galit na naman yan. Yung Fentanyl Kingdom kay Martin Romualdez, ituturo si Martin Romualdez. Anong kinalaman dyan ni Speaker Martin Romualdez? Yung mga nag-file ng resolution po, mga militant congressmen, tama po? At saka may committee na in charge. At saka, tama naman po yung ginagawang investigasyon laban sa SMNI
Kasi yun po, ang SMNI may franchise po galing sa Kongreso. So karapatan ng Kongresong pangalagaan yung ibinigay na franchise na hindi inaabuso ng kung sino-sino. Tama pa? Si Martin Romualdez po, mga kababayan, busy sa kanyang mga trabaho. Ngayon kasama ni President Bongbong Marcos lagi siyempre. Mamaya ibigay ko sa inyo kung ano yung mga pinagkakabisihan po ng Speaker of the House na lagi ninyong sinisiraan. Wala man pong personalan po kay Martin. Balikan muna natin, mga kababayan, yung contempt. So sabi rito, Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel moved to hold Quiboloy in contempt after the latter still failed to attend the panel's hearing on Tuesday. However, Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano asked that Quiboloy's representative Lawyer Ferdinand Topacio be heard first before the committee deliberates on Pimentel's motion. According to Topacio, they believe that they have provided enough legal justification for the non-presence of Quiboloy, that he is not the best person to answer questions about SMNI's ownership. Topacio said in Quiboloy's stead, 3 KJC officials had attended the hearing to answer the lawmakers' questions. Pero po, hindi niya makumbinsi. Hindi makumbinsi po ni Topacio yung mga congressmen. Pimentel and Committee Chairperson Parañaque 2nd District Representative Gus Tambonting, however, noted that Quiboloy had been invited as early as December 2023 but still refused to attend. At despite, mga kababayan, ng repeated invitation po sa kanya, ganon pa rin. Ini-ignore po. Kaya, yun na, minob na ni Pimentel na i-contempt si Pacquiao. According to Pimentel, they're looking at 3 possible violations of SMNI's franchise. Section 4 mandates SMNI or Suara Sug Media Corporation, the legal name of SMNI, to provide at all times sound and balanced programming. Section 10 mandates SMNI to inform Congress about the sale of the company to other owners or on other major changes. Section 11 mandates the SMNI to offer at least 30% of its stock to the public. Lahat ito, mga kababayan, binayolate ng SMNI. Nandun po kami noong November yon sa hearing. Na-invite kami po ni Mrs. Kaya alam natin ang kwentong ito, mga kababayan. Si Pacquiao po, nandun kasama man lang ni Maudigs. Anong rason na hindi siya a-attend? Diba? So, disrespect to the constituted authorities ang ginagawa po nila. Hindi po pwede ang ganon. Pero niya, Mr. Maravilla, sabi, doon naman sa problema niyang kinakaharap sa Senado, before na mag-attend si Kibbs, may mga kondisyon. May kondisyon daw po, dapat daw ang sasakyan niya, private jet at may 5-star accommodation. Saudi. Demanding po. Ito yung balita dito sa usapang Kongreso. Demanding yan. Senate Minority Leader Risa Hontiveros shared the demands that alleged rapist Apollo Quiboloy made to the Senate Committee on Women in exchange for his attendance, including a private jet and 5-star accommodation. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Spoiled niya. Ayan po, Quiboloy demands for private jet and 5-star accommodation in exchange for his attendance. Kaya sabi ni Hontiveros, bakit anya siya yung masusunod sa mga conditionalities? At saka may reaction din po si Hontiveros, mga kababayan, doon sa pag-appoint kay Maudigs bilang administrator ng mga properties. Sabi po ni Hontiveros, ito anya nagre-reveal ng intertwined interest of the ex-chief executive, referring to Maudigs, and the alleged sex offender na si Apollo Quiboloy. Ayan po yung interview, mga kababayan, sa kanya ng Inquirer. Pakinggan po natin.
ewan ko kung gusto nilang iparating, pero yung mensaheng nakakarating sa publiko, lalong dumadami ang mga issue. Lalong lumilinaw kung ganong intertwine ang mga interes, maging ang mga economic interes ni Duterte at ni Pastor Quiboloy. Dahil usually po ang nag-aatas ng isang administrator sa kanyang properties ay isang tao na hindi kayang siya ang mga siwa sa mga properties niya. So, ganon kataas, kalaki ang pagtitiwala at pagsasakamay ni Quiboloy kay Duterte sa kanyang mga ari-arian. May kasabihan pa nga, di ba? Tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Isa pa, dahil ginawa niya iyon, pinasakamay niya kay Duterte yung kanyang pagmamayari, lalong kumakalat yung haka-haka na naghahanda siya, si Quiboloy, na tumakas dito sa Pilipinas. Kaya inuulit ko po ang aking panawagan sa Bureau of Immigration na siguruhin na sa lahat ng borders ng ating bansa, sa lahat ng mga ports of exit, ay hindi makatakas si Quiboloy. Ayan, pinapabantayan na sarado. Mga kababayan, yung appointed son. Kasi malamang anyang tumakas na ito dito sa ating bansa. Sabi po ni Ontiveros. O ngayon, with this latest development mga kababayan, na yung Kongreso naman po yung nag-contempt at malamang ipaaresto na po itong si Pacquiao, ituturo na naman si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, busy sa kanyang trabaho, mga ginagawa. Ito po yung speaker na laging pinag-iinitan. Ano yan, Mr. Maravillas, na sinasabi niya? Ito pong pagtulong sa ating mga kababaihan. Sabi niya dyan mga kababayan, available na niya yung yung libreng mammogram and ultrasound for women from PhilHealth starting July. As the world celebrates the National Women's Month, Speaker Martin Romualdez shared that starting July this year, the Philippine Health Insurance Corporation will provide free annual mammogram in ultrasound services for Filipino women, a priority program of the Marcos administration. Romualdez made the announcement Tuesday following a meeting with the PhilHealth officials headed by its president and CEO, Emmanuel Ledesma Jr., before he left the country to accompany President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. for his working visit in Berlin, Germany, and state visit to the Czech Republic. Ganyan mga kababayan mag-asikaso si Martin Romualdez. Kaya masyadong insecure po yung mga taga Finta Kingdom. Magtrabaho din kasi kayo ng maayos. Kaya sabi po ni Martin, I commend PhilHealth for their swift action in responding to our call to provide free mammogram and ultrasound examination to our women. This initiative reflects the commitment of the administration of President Marcos to prioritize the health and well-being of Filipino women, ensuring access to crucial preventive care. This is the best news we can give to the Filipino women, especially during Women's Month. Ayan po si Speaker Martin Romualdez. Sige lang po ang serbisyo sa ating mga mamamayang Filipino. Abang yung mga taga Finta Kingdom po, siging pamirwisyo. Siging panggugulo po. Ayaw tigilan yung mga protest nila. Prayer rally daw na punong-puno ng pagmumura. Diyan po sa liwasang Bonifacio. At pupunta daw ngayon yung dating Pangulong Maudigs. Di bantayan natin kung ano na naman yung sasabihin po. Kasi balibaliktad po yung mga pinagsabi sa mga speeches niya. Atake pagkatapos babawiin yung kanyang mga sinabi. Litong-lito na niya Mr. Maravillas yung mga Finta Kingdom vloggers ni Maudigs. Litong-lito na kung paano nila i-defend yung kanilang patron. But anyway, yun man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.